ito ang bagong Chika Boom Boom latest news mga kabis. Latest ba? Latest. Hala, ano ito? VP Sara humiling ng closed door meeting kay BBM? Ano to? Talaga? Anong klaseng chika to? Closed door meeting ang hiningi ni VP Sara kay BBM. Sabi ng mga chika bumbum ek-ek dyan na wagayway na ni VP Sara ang puting bandila at surrender na siya kay BBM. O hindi ako maniniwala sa mga ganyan issue-issue ha. Huwag kayong pagawa-gawa ng ganyan. Si VP Sara pa surrender kay BBM. Hindi, ano totoo Yung mga nag-iisip na mga ganyan ba? Kulang lang sa pansin. Baka ito yung bagong script nila ba para sabihin na mahina si VP Sara, para yung mga taong naniwala na si VP Sara ay matapang, tapos ipakalat-kalat nila ang news sa VP Sara ay humihingi ng closed door meeting kay BBM para daw ipa-stop ang impeachment, ipa-stop ang grave threat na kaso, ay baka ma-pollute ang utak na maraming tao at sabihin na ay hanga pa naman ako kay VP Sara tapos ito humingi ng ng closed door meeting kay BBM. Ay, sino ba nagpakalat niyan? Nabasa ko lang kabibig ha, post ito ni Attorney Harry Roque. May mga screenshot. Tapos sabi dito kay Attorney Reyes del Rosario RN. Sino ba ito? Nabasa ko lang. Hindi nyo alam, nag-request ng closed door meeting ang idol nyo. Humiling na gusto niyang pagbigyan siyang mag-resign kapalit na hayaan siyang tumakbo sa 2028. Kapag pumayag, di na yan talaga ako papalag. Uy, hala. Is this really as true? Parang hindi ka pa paniwala, no? Duterte, ang tapang, tapos parang kung ako si VP Sara, nagawa-gawa pa ako ng video that time na kung saan minura-mura ko si BBM, si Lisa, si Martin, tapos ay, hindi ako maniniwala. Okay, kabibig, maniniwala ba? Kaya ito pa. So the deputy chief reportedly called an audience with offering to resign without facing charge in exchange for being slowed to run to the it while also offering additional benefits for contributions to the current. Ay, hindi ako niniwala. Nag-research out ng kampo sa bayan. Sayad na makaya o ko sa bayan. Tanong natin mamaya puting kabayo. Hay! Ano ba naman tong mga chismis galore nila? Sabi ni Atty. Harry Roque, 15 ngayon weekend. Araw ng sahod, full throttle ang timbangal. Pare-parehas lang sinasabi na gusto makipag-usap ni Aguila sa mga adictos benedictos. Ang sabi ni Atty. Harry Roque. And do you think gagawin niya ni VP Sara? Si VP Sara busy sa sa Davao Si VP Sara busy sa OVP. Ang dami kayong mga ginawa ng OVP. Ang tanong, itong mga adictos benedictos na itong grupo ng kampo ni adictos benedictos ba, alam kaya ang mga ginagawa ni VP Sara sa OVP, ng mga trabaho? Baka baka bulag-bulagan lang sila. Alam mo naman, pag pera, pag-uusapan, pag matapalan ka ng pera, mabulag-bulag ka talaga, o hindi mo alam kung ano ang katotohanan, kahit alam mo sa puso mo at totoo, ganoon talaga, matapalan ka ng pera. Kung sa istorya pa yan ba, kasali kayo sa nag-abuso ng taong bayan. Kasi yung binayad nila sa inyo ay galing pera ng taong bayan. So, nakakabastos. At the same time, bisa ba, luod ka ay mo paminawon. Tumatanggap ng pera ng taong bayan. Binayaran kayo, tapos itong perang na ito ay galing sa pera kaban ng bayan. At basta kabibig, pero ako ba, parang hindi ako pamaniwala. Na si VP Sara ay surrender, humiling ng closed door meeting. I cannot, basta, ikaw kabibig, ano ang iyong reaction? Ako, parang it cannot be. Parang imposible kabibig. Si VP Sara, nahihiling ng closed door meeting kasi takot daw na tawag dito makasuhan, mapakulong ni BBM at sabi pa daw dito kung si VP Sara daw ay
tawag dito, kung si BP Sara daw ay mapatakbo, so, ang sabi nila, pakinggan natin to kabibig, pakinggan natin to. Sara, tablado kay BBM, hiling na closed door meeting, hindi pinagbigyan. Pinag-usapan ngayon ang hiling umano ni VP Sara Duterte na magkaroon ng closed door meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit hindi ito pinagbigyan. Ano kaya ang naisa ng pag-usapan sa isang pribadong pagpupulong? Halakan, drama naman nila, oy. Super drama naman nila, oy. Silang lahat, ha? Oo. Lahat talaga ng mga, lahat talaga dahil mga vloggers na, ang kabilang estasyon ba? Yun talaga ang sinasabi ngayon. Closed door meeting daw. Nag-request ng closed door meeting. Totoo ba ito? Wala pang opisyal na verifikasyon, kumpirmasyon mula sa Malacanang o sa tanggapan ni VP Sara Duterte hinggil sa balitang humiling umano ito ng closed door meeting kay Bongbong Marcos. Kasalukuyang abala ang magkabilang panig sa mga serye ng mainit na usaping legal at pampolitika. Patuloy ang pagdinig at hakbang kaugnay sa kinaharap na impeachment proceedings ni VP sa Senado. Naharap din si VP Sara sa hiwalay na usaping legal, kabilang ang reklamong grave threats mula sa DOJ, habang patuloy ang pag-abang ng publiko sa mga pahayag ng dalawang kampo. Ay talaga ba? Ay, ewan ko sa mga kabibig ko. May mga ulat na lumalabas na nais umano ng kampo ni VP Sara Duterte na makipag-ugnayan kay Pangulong Bongbong Marcos para sa isang closed-door meeting. Ito ay kasunod ng pagdalo ni Sara sa pagharap ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte sa kasong kinaharap nito. Isang usaping sinasabing may pagkakatulad sa reklamong isinampa rin ng DOJ laban sa Vice Presidente. Hala, totoo kaya ito kabibig? Hala ka mami. Parang ito ba ay planted story? Para ipapakita talaga ba na wala nang kitang solusyon si BP Sara na lumuhod na lang siya kay BBM, umiyak, mangingiyak, o humingi ng closed door meeting. Parang ipinapakita na ba na si BP Sara ay sumurrender na? Parang ipinapakita na ba na si BP Sara ay takot na takot kay BBM? Ito pa breaking news, aarestuhin ng kung anumang oras si VP Sara. Sabi ng ayan na, kaya siguro mabalitang gusto makig-close door meeting ni VP Sara kay BBM dahil sa kaso niya at anytime ay pwede siyang arestuhin. Pwede daw maglabas ng warrant of arrest habang sumusulong sa kasong kriminal ng DOJ. Hala ka. Naku po, totoo kaya ito kabibig, closed door meeting, hiniling. Umiikot ngayon sa social media ang impormasyon na umunoy humihiling si Vice President Sara Duterte na isang closed door meeting kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ngayon pa man, sa pagsusuri ng Dos Cantos Online Balita, ay nabatid na hanggang sa mga sandaling ito ay wala pang opisyal na kumpirmasyon ang palasyo na may naturang kahilingan o nakatakda ng maganap ang isang pribadong pag-uusap sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente. May mga post sa social media na nasabing may pagtatangkang kontakin o mano ng kampo ni VP Sara si BBM para sa isang closed door meeting. Ngunit sa puntong ito ay natili itong ulat na hindi pa beripikado. Sa ngayon, hinihintay pa ng Dos Cantos Online Balita ang opisyal na pahayag ng Malacanang at Office of the Vice President upang malaman kung may tunay na kahilingan para sa isang personal at pribadong pag-uusap ni Marcos at Duterte. So, unconfirmed pa pala. Tapos pinapakalat nila na parang si BP Sara ay takot na, parang si BP Sara ay surrender na, parang si BP Sara ay bumahag ang buntot. Yun na ang kanilang mga termino. Yun na ang kanilang pinapakalat ngayon. Kaya dapat, yung mga supporters BP Sara, wag agad-agad maniwala. Alam naman natin ang attitude ni BP Sara. Alam naman natin ang prinsipyo ni BP Sara. Yung prinsipyo nga, hindi ako mag-resign.
Bakit ako mag-resign? Kasi binoto ako ng 32 million supporters. Tapos papakita nila ako takot? Hindi ako ganun. Oh. Ito na mga kabibig, yung mga chika-chika. Hala, closed door meeting. Ito pa, sabihin natin ha. Grabe eh. Ang dami mga istorya ngayon. Humiling ng closed door meeting. Mag-resign or mag-sorry. Oh. Yun ang pinapalabas ngayon. Hala. Ikaw kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? O ito ang komento ng at basta natin na mga komento ng mga netizen. Ang kapal ng mukha, mag-request ng closed door meeting. Hindi pa nga sure, hindi pa nga kumpirmado, makapag-react na kayo. Ito, takot man yung mga komento nyo eh. Nakakatakot mga komento ninyo. Huwag kayong agad-agad mag-komento, nakakahiya naman kayo. Paano kung ano-ano mga komento niya. Huwag BBM, huwag mong pagbigyan ng closed door meeting si BP Sara. Huwag mo nang pansinin yan, BBM. Hayaan mo nang makulong yan. Malabo yan. Baka sila pang humingi ng meeting ni BP Sara na maging presidente na ito. Hala. Walang maniniwala dyan. We all know the Duterte stands in their own decision. Firm yan sila. Agila ng kabubuhan, sabi ni Professional Observer. Ito ang sabi ni Professional Observer daw. May piso ka na dong o bobo na sa imong mata. For the money, para may pangbatak. Hala. May bloodbath ba na mag-ask ng closed door meeting? We. Mana sila sa amo, banat na for the money. O for the money daw itong nangyari ngayon. Script na mga lutang. Hala. Script ito ng mga kulang sa pansin. Ito pa. Kabado ako sa libreng sakay na bus. Ihinto nila yan tapos sabihin VP will never do that. She's unbowed. Nasa Davao si VP, my goodness. Malaking kalokohan yan. Tanga lang ang maniniwala sa ganyan. Grabe ka mga high ang mga alagad ni Marcos. Mga high talaga. Si VP Sara nasa Davao ngayon, may celebration Kadapawan Festival. Tama. Hindi pala talaga nila lubos ng kilala ang mga Duterte. Para masira ang enjoyment ng Kadapawan, di ba? So yun po kabibig ang mga chika-chika ngayon. And in fact, hindi tayo maniniwala sa mga chika-chika. Oy, kayo lang talaga niniwala. Parang umutot kayo. Kayo lang din ang humigop sa sarili niyong utot. Di ba? Uy, stop nyo na yan ha. Mahirap yan. Yung mga wild imaginations nyo, mahirap yan. Baka si BBM. Si BBM ang gusto makipag-usap kay BP Sara. Kasi malapit nang matapos ang kanyang termino. Kapag matapos ang termino ni BBM at si BP Sara ay makakasurvive sa mga pinagagawa ni BBM ngayon, nako BBM, magtago-tago ka talaga. Itago-taguan, maliwanag ang buwan ka talaga BBM. Baka ikaw nga later on ang hihingi ng closed door meeting. Ang tanong ba, pagkatapos ng termino ni BBM, saan kaya pupulutin itong mga BBM trolls, BBM players, BBM vloggers, no? Hindi natin alam. Baka dyan pa rin sila, pero hindi nag-aano ka-active, or maybe aktibo pa rin sila, pero ang tanong, sinong alam nyo na, give and take, mga paregalo, ano ba naman yan? Ano ba kayo? Kayo lang talaga nakakaalam sa mga ginagawa ninyo. Well, hindi natin sila ma-judge kasi sa panahon ngayon, hirap na hirap. Sa panahon ngayon na parang, kailangan to survive, to win, to survive. Ganun talaga ang buhay nila. So sana hindi sila, hindi nila pakisihan yung mga ginagawa nila. Kasi babalik naman yan eh. Oo. Hindi man sa ngayon, pero isipin nyo, sabi nila, ang daming ninakaw ng pera ng taong bayan. Ang daming mga Pinoy na gutom, tapos ikaw, isa sa mga nagpahirap na taong bayan. Kahit sabihin mo, hindi, trabaho lang to, inutusan lang ko, wala tayong mga gawa, kapit sa patalim, pero isipin mo, pera yung taong bayan. Kung wala ka konsensya ngayon, sooner or later, makakonsensya ka rin. At mandidiri ka sa mga pinagkagawa mo. Kasi pinapakain mo sa mga pamilya mo, dugot pawis ng ating mga kababayan.